Si Angel ay isang 7 taong gulang na bata na nakatira sa isang barong-barong sa gilid ng ilog. Sa simpleng lugar na iyon, ang araw-araw niyang nakikita ay ang maruming tubig na tila nagdadala ng masasakit na alaala. Anak siya ng isang labandera at isang karpintero na madalas nawala sa bahay dahil kailangang maghanap buhay upang kahit papaano ay maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Mula umaga, maaga siyang nagigising sa ingay ng mga kapitbahay at sa tikatik ng ulan sa bubong nilang butas-butas. Nag-aaral siya sa isang pampublikong paaralan na malayo sa kanilang lugar. Minsan, naglalakad siya ng mahigit 1 oras sa maputik na daan upang makarating doon, sapagkat wala silang pamasahe para sa jeep. Kung minsan, kinakain niya ang baong kanin at asin na inilalagay ng kanyang ina sa lumang supot ng tinapay, habang tinitingnan ang mga ibang bata na nagbabahagi ng masasarap na pagkain. "Angel, bilisan mo! Papalalim na ang baha!" Sigaw ng kanyang ina isang umaga habang sinisikap nitong itawid ang isang batya ng labahin. Sa ganoong sitwasyon, tila sanay na si Angel. Sa halip na matakot, tumulong pa siya sa pag-aakyat ng kanilang mga gamit sa mas mataas na lugar ng kanilang maliit na tahanan. Isang araw, habang nasa eskwelahan, napansin ni Ging Santos, ang guro niya, na tila laging wala sa focus si Angel. Hindi siya nakakapagsulat ng maayos at kapag kinakausap, palaging may lungkot sa kanyang mata. Sa totoo lang, si Angel ay gustong-gustong mag-aral, ngunit nahihirapan siya dahil madalas siyang inaantok sa klase. Sa gabi, sinisindi niya ang lumang lampara upang mag-aral, ngunit madalas siyang makatulog na walang laman ang tiyan. "Ma, gutom po ako." Minsang nasambit niya ng mahina habang nilalabhan ng kanyang ina ang huling batch ng damit para sa araw na iyon. Wala itong naisagot kundi isang pilit ng ngiti at pangakong, "Bukas, bibigyan kita ng mas masarap na ulam." Ngunit hindi natupad ang pangakong iyon, sapagkat ang kanilang kabuhayan ay unti-unting nawalan ng sigla. Sa murang edad, naiintindihan ni Angel ang hirap ng buhay. Alam niyang hindi sa lahat ng oras may maihahain sa kanilang hapagkainan. Pagdating ng Sabado, sumama si Angel sa kanyang ina sa pagsasampay ng labahin sa bahay ng kanilang pinagtatrabahuhan. Habang naglalakad, pinagmasdan niya ang mga matataas na bahay at magagarang sasakyan. Naiisip niyang minsan, sana'y magkaroon din siya ng ganoong klaseng buhay. Subalit sa kabila ng lahat ng paghihirap, may kislap pa rin ng pag-asa sa kanyang mga mata. Alam niyang balang araw, makakaahon din sila sa hirap. Habang naglalakad, nasabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ako susuko." Sa gabing tahimik, narinig ni Angel ang mabibigat na usapan ng kanyang mga magulang. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang banig habang iniayos ang gamit sa eskwela. Pero hindi niya maiwasang pakinggan ang usapan mula sa kabilang silid, kung saan nag-uusap ang kanyang ina at ama. "Hindi ko na alam, Lito," malungkot na sabi ng kanyang ina. "Palaki ng palaki ang utang natin sa tindahan. Kung hindi na tayo makakabayad, baka mapalayas tayo rito." Sumagot ang kanyang ama, mabigat ang tinig. "Wala na akong ibang mahanap na trabaho. Kulang na kulang ang kinikita ko sa pagkakarpintero. Sa totoo lang, baka kailangang tumigil muna si Angel sa pag-aaral. Kailangan natin siyang tulungan sa mga gawain para magtipid." Halos hindi makahinga si Angel sa narinig. Alam niyang hirap na hirap ang kanyang mga magulang, pero ang ideyang itigil ang kanyang pag-aaral ay parang punyal na tumama sa kanyang murang puso. Tahimik siyang lumapit sa bintana, tinitingnan ang madilim na ilog sa labas. Ang simpleng pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral ay tila nagiging imposible. Lumapit ang kanyang ina sa banig kung saan siya nakahiga at hinaplos ang kanyang noo. "Anak, tulog ka na ba?" Mahina nitong tanong. Hindi sumagot si Angel. Pumikit siya ng mariin, pilit nilalabanan ang luhang gustong bumagsak mula sa kanyang mata. Nang maramdaman niyang umalis ang kanyang ina, tumihaya siya. Tinitingnan ang bubong nilang may butas
kung saan kumikislap ang ilang bituin sa langit. Bakit ganito? Mahina niyang bulong sa sarili habang hinigpitan ng yakap sa lumang notebook na tila siya lang ang nagmamay-ari. Ayokong tumigil. Gusto kong mag-aral. Sa kabila ng takot at lungkot, napangako si Angel sa sarili na gagawin niya ang lahat para magpatuloy sa pag-aaral, kahit pa nangangahulugan ito ng mas mabigat na sakripisyo. Sinikap niyang pigilan ang sariling maiyak habang patuloy na umaasa na balang araw, ang gabing ito ay magiging bahagi lamang ng kwento ng kanyang tagumpay. Kinabukasan, naglakad si Angel papuntang paaralan sa gitna ng maambon na panahon. Ang putik sa kalsada ay dumidikit sa kanyang lumang tsinelas, at ang bag niyang may butas ay tila lalong bumibigat sa bawat hakbang. Sa kabila nito, hindi siya tumigil. Mahigpit niyang hawak ang notebook na halos mabasa na ng ulan. Pagdating sa paaralan, napansin ng kanyang guro, si Gengin Santos, ang kanyang basang buhok at maduming uniforme. Tahimik lamang si Angel habang naupo sa kanyang upuan. Pilit na nilalabanan ang antok dahil halos hindi siya nakatulog kagabi. Angel, maayos ka lang ba? Tanong ng guro habang inilalapit ang sarili sa kanya. Tumango lamang si Angel at ngumiti ng bahagya, ngunit kita ng guro ang lungkot sa kanyang mga mata. Napansin din nito ang ilang punit na bahagi ng kanyang bag at ang walang laman niyang lunchbox na halos hindi na isasara. Pagkatapos ng klase, habang ang ibang bata ay masayang naglalaro sa bakuran, si Angel ay nagpaiwan sa silid upang tapusin ang kanyang mga sulatin. Dumaan muli si Gengin Santos at sinikap siyang kausapin. Angel, bakit hindi ka sumasama sa mga kalaro mo? Mahinang tanong ng guro. Tumigil si Angel sa pagsusulat. Kailangan ko pong tapusin ito, ma'am. Mahina niyang sagot. Napabuntong hininga si Gengin Santos. Nais niyang tumulong, ngunit alam niyang kailangang gawin iyon nang hindi masasaktan ang damdamin ng bata. Tahimik siyang lumabas ng silid, ngunit iniwan ang isang maliit na papel sa tabi ng bag ni Angel. Nang makita ito ng bata, binasa niya. Pumunta ka sa opisina ko bukas, Angel. Gusto kitang tulungan. Habang naglalakad pa uwi, bitbit ang papel sa kanyang bulsa, hindi maiwasan ni Angel na magtanong sa sarili kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kabila ng pagod at gutom, may kaunting liwanag na sumilay sa kanyang puso. Muli niyang sinabing mahina, kakayanin ko pa, kailangan kong magpatuloy. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nagtungo si Angel sa opisina ni Gengin Santos, dala ang munting papel na iniwan ng guro. Tahimik siyang pumasok, pinapanood ang guro na tila abala sa pagsasaayos ng mga gamit sa mesa nito. Angel, halika dito, tawag ni Gengin Santos habang iniabot ang isang lumang pares ng tsinelas at isang maliit na bag. Hindi agad nakapagsalita si Angel. Nakatitig lamang siya sa mga gamit na nasa harapan niya. Ma'am, para po sa akin? Tanong niya, mahinang ngunit puno ng pagtataka. Oo, Angel, sagot ng guro na may malumanay ng ngiti. Hindi bago ang mga ito, pero alam kong magagamit mo. Dahan-dahang kinuha ni Angel ang mga gamit. Ang tsinelas, bagamat medyo kupas na, ay mas maayos kaysa sa suot niya. Ang bag naman ay may mas matibay na strap at walang butas, bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit sa halip na maging masaya, napansin ni Gengin Santos ang kaunting pag-aatubili ng bata. Ma'am, baka po may iba pang nangangailangan nito. Mahina niyang sambit, tila nahihiya. Umupo si Gengin Santos sa tabi niya at hinaplos ang kanyang balikat. Angel, alam kong mahirap tanggapin ang tulong minsan, pero gusto ko lang makita kang mas komportable. Ito ay dahil naniniwala akong malayo ang mararating mo kung magpapatuloy ka. Hindi na sumagot si Angel, ngunit ang luha niyang pumatak ay nagsalita na ng lahat ng nararamdaman niya. Mahigpit niyang niyakap ang lumang bag at tsinelas, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Pag-uwi niya, mas magaan ang kanyang hakbang. Habang tinatahak ang maputik na daan, isinusuot niya ang bagong tsinelas na tila napakalambot sa kanyang paa. Sa gabing iyon, inilagay niya ang bag sa tabi ng kanyang banig
at binuksan ito upang tingnan kung anong laman. Sa ilalim ng lumang papel at notebook, may nakita siyang maliit na sobre na naglalaman ng ilang piso. Tahimik niyang sinabi, "Salamat po." Hindi niya alam kung sino ang naglagay nito. Ngunit para kay Angel, ito ay isang himala. Isang maliit, ngunit napakahalagang simula sa kanyang pangarap. Sa mga sumunod na araw, habang nag-aaral sa ilalim ng puno sa bakuran ng paaralan, napansin ni Angel ang isang batang babae na palaging naglalakad ng mag-isa. Si Mia, na halos kaedad niya, ay simpleng bata rin, madungis ang uniforme at may butas sa bag. Hindi ito madalas nakikipag-usap sa mga kaklase, ngunit tulad ni Angel, lagi itong may hawak na notebook at mukhang seryoso sa pag-aaral. Isang hapon, naglakas loob si Angel na lapitan si Mia. Bitbit niya ang lumang bag na binigay ni Ging Santos, puno ng pananabik na makakilala ng bagong kaibigan. "Pwede po ba akong umupo dito?" Tanong ni Angel, nakangiti habang itinuro ang bakanting espasyo sa tabi ni Mia. Tumingin si Mia at tumango. "Oo naman," sagot nito, mahina ngunit magiliw. Tahimik silang nag-aral, nagsusulat sa kanilang mga notebook. Ilang saglit ang lumipas bago muling nagsalita si Mia. "Lagi kitang nakikita dito. Mahilig ka rin bang mag-aral?" Tumango si Angel. "Oo, gusto kong maging teacher balang araw." Sagot niya, mababa ang boses, ngunit may halong sigla. "Ikaw?" "Gusto kong maging nurse para matulungan ko ang nanay ko. Palagi siyang nagkakasakit." Sagot ni Mia, halos pabulong. Mula noon, naging magkaibigan ang dalawa. Madalas silang mag-usap habang nag-aaral sa ilalim ng puno o tuwing recess. Wala silang masyadong pera, ngunit nagbahaginan sila ng baon. Isang araw, nagdala si Mia ng 2 piraso ng saging at inilagay ang isa sa harapan ni Angel. "Kainin mo na yan, sa iyo yan," ani Mia, nanginitian si Angel ng mahina. "Salamat," sagot ni Angel. Tinanggap ang saging nang may ngiti rin. Sa simpleng pagkakaibigang ito, natutunan nilang magsuporta sa isa't isa. Kung ang isa ay walang lapis, ang isa ay maghahanap ng paraan upang magpahiram. Kung may hirap sa aralin, magtutulungan sila kahit sa abot ng kanilang makakaya. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap. "Balang araw," sabi ni Mia, "bibili ako ng malaking bahay para sa nanay ko. Tapos, ikaw ang magiging teacher ng mga anak ko." Napangiti si Angel. "At ikaw naman ang nurse na mag-aalaga sa akin kapag nagkasakit ako." Tumawa silang dalawa, kahit alam nilang mahirap abutin ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa bawat hakbang pauwi, ramdam nilang hindi na sila nag-iisa sa laban. Sa simpleng pagkakaibigang ito, nabubuhay ang pag-asa sa kanilang puso na ang buhay, gaano man kahirap, ay kaya nilang lagpasan ng magkasama. Habang nasa eskwelahan, napansin ni Angel at ni Mia ang poster na nakapaskil sa bulletin board ng kanilang paaralan. Ito ay tungkol sa isang kompetisyon sa pagsusulat na bukas sa lahat ng mag-aaral sa elementarya. Ang tema, "Ang aking pangarap." Napatingin si Mia kay Angel. "Angel, sumali ka," mahina niyang sabi. "Naku, hindi ko kaya. Maraming mas magaling sa akin," sagot ni Angel, iniiling ang ulo. "Magaling ka magsulat, lagi kang may kwento sa notebook mo," sabi ni Mia, sabay ngiti. "Kahit ako gustong basahin yun." Hindi na muling sumagot si Angel, ngunit habang nasa bahay, iniisip niya ang sinabi ng kaibigan. Habang hawak ang kanyang notebook, sinubukan niyang magsimula. Gumamit siya ng simpleng lapis at papel, isinusulat ang kanyang mga pangarap, ang maging isang guro, ang magkaroon ng bahay na hindi natutuluan ng ulan, at ang makatulong sa iba pang batang tulad niya. Baka ito ang pagkakataon, bulong niya sa sarili, at buong magdamag siyang nagsulat. Paglipas ng ilang araw, isinumite niya ang kanyang gawa, kahit nanginginig ang kanyang kamay habang iniabot ito sa guro. Hindi niya inasahan ang anumang mangyayari, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang tapang sa kanyang puso. Isang hapon, matapos ang klase, napadaan si Angel sa isang grocery store malapit sa kanilang paaralan. Habang naghihintay sa labas,
narinig niya ang sigawan mula sa loob. Sumilip siya sa pinto at nakita si Mia, hawak-hawak ng isang lalaki sa uniforme ng security guard. Ang kanyang kaibigan ay umiiyak, pilit na ipinapaliwanag ang sarili. "Hindi po ako magnanakaw. Ibinabalik ko lang po yung nalaglag na delata." Hikbi ni Mia habang ang isang tindera ay pasigaw na nag-aakusa. "Huwag ka nang magpaliwanag. Kitang-kita ka namin sa CCTV na hawak mo ang delata." Sigaw ng tindera. Ang mga taong nakatingin ay nagbubulong-bulungan. Lahat ay tila naniniwala sa akusasyon. Hindi na nakapag-isip si Angel. Agad siyang pumasok sa grocery at pumagitna sa eksena. "Hindi po magnanakaw si Mia. Kilala ko po siya. Hindi niya po gagawin yan." Sigaw niya, kahit nanginginig ang boses. Tumingin ang security guard kay Angel, halata ang pagkadismaya. "At sino ka naman? Mukha ka ring galing sa kalye. Baka magkasabwat pa kayo." Sinubukan ni Angel na magpaliwanag, ngunit walang nakinig sa kanya. Mabilis na dumami ang mga tao sa paligid at ang pag-aakusa ay naging mas malupit. Sa huli, tinaboy sila ng security guard palabas ng grocery store. Pilit silang itinaas sa magkabilang braso at dinala sa gilid ng kanal. "Maghanap kayo ng ibang lugar na gagawin niyang kalokohan ninyo." Sigaw ng guard bago sila itinulak ng magkasama sa putikan. Basang-basa ng putik si Angel at Mia. Tahimik silang umiyak, hindi dahil sa sakit ng pagkakatulak, kundi sa kahihiyan at kawalang laban. "Angel, salamat!" Mahinang sabi ni Mia, habang pinupunasan ng luha sa maruming manggas ng kanyang uniforme. Umiling si Angel. "Hindi ko hahayaan na alipustahin kanila ng ganun. Wala tayong ginawang masama." Sa kabila ng kanilang sitwasyon, nakaramdam si Mia ng ginhawa dahil sa lakas ng loob na ipinakita ni Angel. Bagamat sila'y parehong nadungisan ng kahihiyan, naging mas matatag ang kanilang pagkakaibigan. Habang sila'y naglalakad pa uwi, tahimik nilang inisip ang isa't isa, ang init ng suporta na naging sandigan nila sa kabila ng pagkakakulong sa kahirapan at kawalan ng hustisya. Habang naglalakad sa putikang daan, muling bumulong si Angel sa sarili. Hindi ito ang katapusan. Magiging tama rin ang lahat balang araw. Pagdating sa isang lumang waiting shed, naupo sina Angel at Mia, pagod at basang-basa mula sa putik. Ang mata ni Mia ay namumula-mula sa pag-iyak, habang si Angel ay tahimik na nakatitig sa kanilang maruruming paa. Sa kabila ng kanilang pagkatalo, ang determinasyon sa puso ni Angel ay nagsimulang umusbong. "Mia!" Mahina, ngunit buo ang tinig ni Angel. "Hindi ko hahayaan na gawin nila ulit sa'yo yun. Hindi nila dapat tratuhin ang kahit sino ng ganun." Lumingon si Mia, bakas ang lungkot ngunit may kaunting ginhawa sa mga mata. "Angel, pero wala tayong magagawa. Wala tayong laban." Umiling si Angel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang uniforme. "May magagawa ako. Hindi ko alam kung paano, pero ipapangako ko. Gagawin ko ang lahat para ipagtanggol ka. Kahit kailan, hindi kita iiwan." Hindi sumagot si Mia, ngunit ang liwanag ng isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Sa tahimik na sandaling iyon, alam nilang pareho na. Sa kabila ng hirap at kawalang katarungan ng kanilang mundo, mayroon silang isang bagay na hindi kailanman maagaw ng kahit sino, ang kanilang matibay na pagkakaibigan. Sa likod ng kanilang murang edad, nag-usbong ang pangarap ni Angel na magbago ang kanilang buhay. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tulad nila. Sa ilalim ng lumang waiting shed, sa gitna ng marumi at malamig na gabi, isinilang ang kanyang pangako na magiging sandigan ni Mia, ngayon at magpakailanman. Simula nang mangyari ang insidente sa grocery store, laging nag-iiwas si Mia na dumaan sa lugar na iyon. Kahit na iyon ang pinakamalapit na daan pa uwi, pinipili niyang lumibot sa mas malayong ruta, kahit na mas maputik at mas matarik ang daan. Napansin ni Angel ang pagbabago sa kilos ng kaibigan. "Mia, bakit hindi ka na dumadaan doon?" Tanong ni Angel isang hapon habang naglalakad sila pa uwi. Hindi agad sumagot si Mia. Nakayuko siyang naglalakad, hawak ang strap ng kanyang bag na tila takot mahulog.
Ayoko, Angel. Baka makita nila ako ulit. Baka sabihin nilang magnanakaw ako. Tumigil si Angel at humarap kay Mia, ang mga matay puno ng determinasyon. Hindi nila pwedeng ulitin yon. Wala kang ginawang masama, Mia. Huwag kang matakot sa kanila. Hindi pa rin makatingin si Mia kay Angel. Pero Angel, ano kung ulitin nila? Ayokong masaktan ulit. Ayokong mapahiya. Huminga ng malalim si Angel at kinuha ang kamay ni Mia. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, ipagtatanggol kita. Nag-aatubiling tumingin si Mia kay Angel. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niya ang tibay ng loob ng kaibigan. Paano kung hindi nila tayo pakinggan? Kung hindi nila tayo pakinggan, gagawa tayo ng paraan. Sagot ni Angel, mahina ngunit puno ng tapang. Hindi natin pwedeng hayaan na takutin nila tayo habang buhay. Sa simpleng paghawak ni Angel sa kanyang kamay, unti-unting nabawasan ang takot ni Mia. Alam niyang hindi madaling harapin ang kanilang mga pinagdadaanan, ngunit sa piling ni Angel, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Habang naglalakad sila pauwi, nagdesisyon si Angel na hindi lang si Mia ang ipagtatanggol niya, kundi ang lahat ng tulad nilang naaapi. Hindi pa niya alam kung paano, ngunit ang paninindigang iyon ang naging simula ng bagong lakas na bumuo sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng maingay na silid-aralan, si Angel at Mia ay nakaupo sa isang sulok, parehong nakayuko sa kanilang notebook. Ang araw ay abala sa mga aralin, ngunit si Angel ay napansin ang pagkabahala sa mukha ni Mia habang sinusubukan nitong sagutan ang mga tanong sa kanilang takdang aralin. Mia, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Angel. Ang boses ay malumanay ngunit puno ng malasakit. Tumingin si Mia sa kanya, bahagyang nag-aalangan. Hindi ko maintindihan ang tanong. Paano ba sagutin ito? Itinuro niya ang tanong sa matematika na tila napakahirap sa kanya. Tiningnan ni Angel ang papel at ngumiti. Ganito lang. Una, hanapin mo muna kung ano ang hinahanap. Tapos, gamitin mo ang formula. Kinuha niya ang lapis at maingat na ipinaliwanag ang proseso. Tahimik na nakinig si Mia, sinusundan ang bawat hakbang na ginagawa ni Angel. Nang magtagumpay siya sa pagsagot sa tanong, napangiti siya ng malaki. Angel, ang galing mo! Salamat! Tumawa si Angel ng mahina. Walang anuman. Basta kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako. Sa sumunod na oras, napansin naman ni Mia ang hirap ni Angel sa paggawa ng kanyang sanaysay. Nilapitan niya ito at maingat na tinanong, Angel, gusto mo bang basahin ko yung ginawa mo? Baka matulungan kita. Nag-aalangan si Angel, ngunit pumayag siya. Binasa ni Mia ang sulat at maingat na itinuro ang mga maaring pagandahin. Ayusin mo lang ng konti yung simula para mas malinaw ang punto mo. Ang ganda na ng ideya mo. Sa ganoong paraan, nagpalitan sila ng lakas at kaalaman. Hindi nila namalayan ang oras habang nagtutulungan. At sa kabila ng hirap ng buhay, natutunan nilang magtiwala sa kakayahan ng isa't isa. Sa bawat araling natatapos nila, ang kanilang pagkakaibigan ay lalong tumitibay. Habang pauwi sila, ng gabing iyon, napangiti si Angel habang iniisip kung gaano ka-espesyal ang pagkakaibigan nila ni Mia. Sa isip niya, naisip niya, sa hirap at ginhawa, hindi ko siya iiwan. Magkasama kaming aahon. Sa kanilang paaralan, inanunsyo ni Gang Santos ang isang paligsahan sa paggawa ng proyekto. Ang mga mag-aaral ay kailangang gumawa ng isang mini-research tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa kanilang komunidad. Agad na nagdesisyon si Angel at Mia na magtulungan. Ano sa tingin mo ang magandang tema? Tanong ni Mia habang sila'y nakaupo sa ilalim ng kanilang paboritong puno. Siguro tungkol sa mga batang tulad natin, sagot ni Angel habang iniisip ang kanilang karanasan sa hirap ng buhay. Pwede nating ipakita kung paano tayo nagsisikap kahit mahirap. Maganda yan, sagot ni Mia, napangiti. Pero paano natin sisimulan? Wala tayong gamit.
Napabuntong hininga si Angel, ngunit agad nang umiti. Kaya natin, pwede tayong mag-interview ng mga bata dito sa paligid. Gumamit na lang tayo ng notebook at lapis. Kahit simpleng bagay, pwede nating gawing maganda. Naglakad silang magkasama sa komunidad, nagtanong sa mga bata, at sinulat ang kanilang mga sagot sa lumang notebook ni Angel. Ginamit nila ang natutunan nila sa klase upang maipaliwanag ang mga datos at bumuo ng simpleng ulat. Kahit na limitado ang kanilang resources, inilagay nila ang kanilang buong puso sa proyekto. Sa araw ng presentasyon, kinakabahan si Mia. Angel, paano kung pagtawanan tayo? Ang simple lang ng gawa natin. Tumapik si Angel sa balikat ng kaibigan. Mia, hindi sa gamit na susukat ang isang proyekto. Sa kwento natin, ipapakita natin kung ano ang totoo. Nang sila na ang magpapakita ng kanilang proyekto, maayos na ipinaliwanag ni Angel ang kanilang ginawa. Ikinuwento niya ang pagsisikap ng mga batang tulad nila na magpatuloy sa pag-aaral kahit mahirap ang buhay. Si Mia naman ay nagbigay ng mga halimbawa mula sa kanilang komunidad at kitang-kita sa kanilang mga mata ang passion para sa kanilang kwento. Pagkatapos ng presentasyon, nagpalakpakan ang mga guro at mga kamag-aral. Sa huli, inanunsyo ng prinsipal na nanalo sila bilang pinakamahusay na proyekto. Nanalo tayo, Angel! Bulalas ni Mia, hindi maitago ang saya. Hindi ko inakala. Sinabi ko na sa'yo, Mia. Sagot ni Angel, ngumiti ng malaki. Basta magtiwala lang tayo sa isa't isa, kaya natin. Sa tagumpay na iyon, lalo nilang naramdaman ang lakas ng kanilang pagkakaibigan. Alam nilang sa bawat hamon, basta't magkasama sila, walang imposible. Habang papauwi, nag-isip si Angel. Ito pa lang ang simula, marami pa kaming kayang abutin. Isang araw, nalaman ni Angel na nagkasakit ang ina ni Mia. Hindi na ito makapagtrabaho sa palengke. At si Mia na ang gumagawa ng karamihan sa mga gawain sa bahay. Napansin ni Angel na madalas na pagod at wala sa mood ang kaibigan sa klase. Nang hindi na niya matiis ang pag-aalala, kinausap niya ito habang naglalakad sila pa uwi. Mia, may problema ba? Tanong ni Angel habang binibitbit ang bag niya. Umiling si Mia, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mukha. Wala naman, Angel. Pagod lang siguro. Hinawakan ni Angel ang braso ni Mia at tumigil sa paglalakad. Alam kong hindi lang pagod yan. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Mia at tumingin kay Angel. Si nanay, hindi na makapagtrabaho. Ako na gumagawa ng lahat sa bahay. Hindi ko na alam kung paano ko pagsasabayin ang pag-aaral at pagtulong. Hindi nagdalawang isip si Angel. Simula ngayon, tutulong ako. Baka hindi ko kayang gawin lahat, pero hindi kita pababayaan. Nagsimula si Angel na pumunta sa bahay ni Mia tuwing hapon matapos ang klase. Siya ang tumulong sa paghugas ng plato, pagwawalis ng sahig, at paminsan-minsan, siya rin ang naglalaba ng mga damit habang si Mia ay nag-aalaga ng kanyang ina. Kahit pagod, hindi alintana ni Angel ang hirap. Para sa kanya, ang pagtulong kay Mia ay hindi isang obligasyon kundi isang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagmamalasakit. Isang gabi, matapos mag-ayos ng kusina, tumabi si Mia kay Angel habang pareho silang nakaupo sa harap ng bahay. Tahimik nilang pinanood ang mga bituin sa langit. Angel, salamat ha. Mahina, ngunit taos-pusong sabi ni Mia. Hindi ko alam kung paano ko magagawa to ng mag-isa. Ngumiti si Angel. Mia, hindi mo kailangang gawin ng mag-isa. Nandito ako. Lagi akong nandito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mia na hindi siya nag-iisa. Ang suporta ni Angel ay nagbigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang laban sa gitna ng hirap. Sa bawat tulong at sa bawat simpleng aksyon, lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan na puno ng tiwala at malasakit. Isang Sabado ng hapon, nagpasya sina Angel at Mia na magtungo sa ilalim ng kanilang paboritong puno, malapit sa isang burol na tanaw ang kanilang maliit na komunidad. Mahina ang ihip ng hangin at ang araw ay malapit ng lumubog. Hawak ni Mia ang kanyang lumang notebook, habang si Angel ay nakatitig sa kalangitan. Angel!
Biglang sambit ni Mia. Binasag ang katahimikan. Ano ang pangarap mo? Napangiti si Angel. Gusto kong maging guro. Yung tipong makakatulong sa mga batang tulad natin. Ayokong maranasan nila ang hirap na dinanas ko sa pag-aaral. Ang ganda! Sagot ni Mia habang iniisip ang mga salitang iyon. Ako naman, gusto kong maging nurse para matulungan ko si nanay at ang iba pang tao na nangangailangan. Tumingin si Angel kay Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Mia, kaya natin to. Kahit mahirap, aabot din tayo sa pangarap natin. Magtutulungan tayo, hindi ba? Tumango si Mia. Oo, pero minsan natatakot ako. Angel, paano kung hindi tayo magtagumpay? Hinawakan ni Angel ang kamay ni Mia at ngumiti ng bahagya. Hindi tayo titigil, Mia. Kahit anong mangyari, hindi tayo susuko. Hindi tayo mag-iisa. Tahimik silang nag-usap pa tungkol sa kanilang mga pangarap habang unti-unting nagdidilim ang paligid. Ang bawat salitang kanilang binibitawan ay nagbigay ng inspirasyon sa isa't isa, parang musika ng pag-asa sa gitna ng kanilang simpleng buhay. Bago sila umuwi, tiningnan ni Mia ang bituin sa kalangitan. Angel, balang araw, mararating natin to. Kasama mo ako hanggang dulo. Kasama mo rin ako, sagot ni Angel habang iniisip na ang gabing ito ay isa lamang paalala na ang kanilang pagkakaibigan ay higit pa sa anumang hamon sa buhay. Habang bumababa sila mula sa burol, dala nila ang liwanag ng kanilang pangarap na patuloy na magbibigay lakas sa kanila sa mga darating na araw. Lumipas ang ilang taon. Pareho nang nakapagtapos sina Angel at Mia ng high school at abala na sa kani-kaniyang mga plano para sa hinaharap. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang buhay, nanatiling matatag ang kanilang pagkakaibigan. Isang gabi, sa ilalim ng kanilang paboritong puno, nagkasama ulit sila matapos ang ilang buwan na hindi masyadong nagkikita. Tahimik si Angel habang pinapanood ang mga bituin, habang si Mia naman ay hawak ang isang maliit na kahon na tila iniisip kung paano ito ibibigay. Mia, naaalala mo ba yung gabing pinag-usapan natin ang mga pangarap natin dito? Tanong ni Angel, binalikan ang mga alaala. Oo, sagot ni Mia, ang boses ay puno ng emosyon. At ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko kahit mahirap. Tumawa ng mahina si Angel. Ikaw din ang lakas ko, Mia. Hindi ko siguro narating ang ganito kung wala ka. Tahimik ulit ang paligid at tila lumamig ang hangin. Hindi na nakapagtimpi si Mia at inabot ang maliit na kahon kay Angel. Angel, para sa'yo. Nabigla si Angel. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang simpleng kwintas na may maliit na bituin bilang palawit. Mia, ano to? Isang bagay na magpapaalala sa'yo ng mga pangarap natin. Sabi ni Mia, bahagyang ngumiti. At kung gaano kita pinahahalagahan. Saglit na hindi nakapagsalita si Angel. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Mia, ang mga mata ay puno ng emosyon. Mia, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, pero matagal na kitang mahal, hindi lang bilang kaibigan. Ngumiti si Mia at sa unang pagkakataon, nagsalita ng buong tapang. Angel, mahal din kita, simula pa lang. Napatigil ang mundo sa pagitan nila. Wala nang kailangang sabihin dahil alam nila na ang kanilang pagkakaibigan ay umusbong sa isang mas malalim na pagmamahalan. Sa ilalim ng bituin, naghawak sila ng kamay, tahimik na nangakong susuportahan ang isa't isa, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang magkasama sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang taon, si Angel ay nakatapos ng kursong edukasyon at nagsimulang magturo sa isang pampublikong paaralan. Sa bawat araw ng pagtuturo, naalala niya ang sarili sa mga estudyanteng hirap sa buhay, ngunit patuloy na nangangarap. Ang kanyang dedikasyon ay mabilis na napansin ng kanyang prinsipal at binigyan siya ng dagdag na responsibilidad bilang tagapamahala ng isang programang tumutulong sa mga mag-aaral na walang kakayahang bumili ng gamit sa eskwela. Samantala, si Mia naman ay natapos bilang isang nurse sa kabila ng mga pagsubok.
Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na ospital kung saan siya ay masipag at mapagmalasakit sa mga pasyente. Isang araw, kinausap siya ng kanyang supervisor. "Mia, nakita namin ang sipag mo dito. Gusto ka naming irekomenda bilang head nurse para sa bagong health program ng barangay." Nabigla si Mia, ngunit nagpasalamat. "Salamat po. Gagawin ko po ang lahat para mapagbuti ang trabaho ko." Sa kabila ng kanilang mga tagumpay, hindi nila kinalimutan ang isa't isa. Madalas na mag-usap sina Angel at Mia pagkatapos ng trabaho. Sa kanilang mga simpleng kwentuhan, binabalikan nila ang mga araw na tila imposibleng marating ang kanilang mga pangarap. Isang gabi, habang si Angel ay nagsusulat ng lesson plan sa ilalim ng ilaw ng kanyang lampara, natanggap niya ang tawag ni Mia. "Angel, may good news ako," sabi ni Mia sa kabilang linya, ang boses puno ng saya. "Ano yon?" tanong ni Angel, nakangiti na rin kahit hindi pa niya alam ang balita. "Napromote ako, pero hindi lang to para sa akin. Para sa ating mga pangarap din to," sagot ni Mia. Natahimik si Angel, ngunit ang puso niya ay puno ng saya. Alam niyang unti-unti nilang naaabot ang kanilang mga pangarap. Ang hirap ng kanilang nakaraan ay nagiging inspirasyon sa bawat tagumpay na kanilang nararating. Sa gabing iyon, parehong nagpasalamat sina Angel at Mia, hindi lang sa kanilang tagumpay, kundi sa pagkakaroon ng isa't isa bilang sandigan sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Isang umaga, habang magkasamang nag-aalmusal sina Angel at Mia sa isang maliit na karinderya malapit sa ospital kung saan nagtatrabaho si Mia, napag-usapan nila ang kanilang plano sa hinaharap. "Angel, iniisip ko, paano kaya kung magsimula tayo ng maliit na negosyo?" tanong ni Mia habang hinahalo ang kanyang kape. Tumingin si Angel sa kanya, naguguluhan ngunit interesado. "Anong klase ng negosyo? Kaya ba natin?" "Pwede tayong magtayo ng tindahan ng school supplies malapit sa paaralan mo," sagot ni Mia, puno ng sigla. "Alam kong maraming estudyante ang nangangailangan ng mura at abot kayang gamit. Alam mo na ang pangangailangan nila." Napaisip si Angel. "Pero saan tayo kukuha ng puhunan?" "May naipon na ako mula sa trabaho ko," sabi ni Mia. "Hindi pa malaki, pero sapat siguro para makapagsimula. At alam ko, kung magtutulungan tayo, kaya natin to." Napangiti si Angel. "Sige, gawin natin yan. Pero kailangang maghati tayo sa lahat ng trabaho." Nagkasundo sila at agad na nagplano. Bumili sila ng ilang gamit tulad ng mga papel, lapis at notebook gamit ang ipon ni Mia. Sa simpleng pwesto malapit sa paaralan ni Angel, nagsimula silang magbenta ng school supplies. Si Mia ang nag-aasikaso ng tindahan tuwing umaga bago pumasok sa ospital at si Angel naman ang pumapalit sa kanya tuwing tapos na ang klase. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, masaya silang nakikita ang unti-unting paglago ng kanilang negosyo. Isang araw, habang magkasama silang nag-iimpake ng mga bagong stocks, napangiti si Angel. "Mia, alam mo hindi ko naisip na magagawa natin to," sabi niya. "Bakit hindi?" sagot ni Mia. "Matagal na tayong sanay sa hirap. Ngayon, natututo na tayong umangat. Pero higit sa lahat, ginagawa natin to ng magkasama," sabi ni Angel habang hinawakan ang kamay ni Mia ng sandali. "Salamat sa paniniwala mo sa atin." Patuloy na lumago ang kanilang negosyo at unti-unting nakapagbigay ito ng dagdag na kita para sa kanilang mga pamilya. Sa bawat pagbenta ng lapis o notebook, ramdam nila ang bunga ng kanilang pagsisikap at dedikasyon. Ito ay hindi lamang negosyo para sa kanila. Ito rin ay simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na tindahan ni na Angel at Mia ay naging matagumpay. Sa tulong ng kanilang sipag at dedikasyon, nakapagpatayo sila ng mas malaki at mas maayos na pwesto na ngayon ay hindi lamang nagbebenta ng school supplies, kundi pati na rin ng iba't ibang pangangailangan ng mga estudyante at guro, tulad ng uniforms at murang pagkain. Isang araw, habang magkasama silang nag-aayos ng tindahan, tinanong ni Angel si Mia.
Mia, sa tingin mo, sapat na ba ang ipon natin para maiahon ang pamilya natin? Tumango si Mia, ang mga mata ay puno ng emosyon. Oo, Angel. Panahon na siguro para suklian natin ang lahat ng sakripisyo nila. Ang unang ginawa ni na Angel at Mia ay ang pagpapagawa ng bahay ng ina ni Mia. Pinili nila ang lugar na malapit sa ospital kung saan nagtatrabaho si Mia upang madali niya itong madalaw. Nang matapos ang bahay, halos hindi makapaniwala ang ina ni Mia. Angel, Mia, paano niyo nagawa to? Tanong ng kanyang ina habang pinagmamasdan ang bagong bahay. Ngumiti si Mia, pinipigilan ng luha. Nanay, para sa inyo to. Matagal na po naming pinapangarap ni Angel na maibigay ito. Samantala, sa panig naman ni Angel, unti-unti nilang inayos ang bahay ng kanyang mga magulang at binigyan sila ng kapital upang makapagsimula ng maliit na negosyo sa palengke. Ang kanyang ama, na dating nag-aalangan, ay hindi na napigilan ng emosyon. Angel, hindi ko akalaing darating ang araw na ikaw ang tutulong sa amin, sabi ng kanyang ama, hawak ang kamay ng anak. Pa, matagal niyo akong sinuportahan kahit hirap tayo. Ngayon, pagkakataon ko naman, sagot ni Angel. Ang pagbabago sa buhay ng kanilang pamilya ay hindi lamang bunga ng kanilang pagsisikap, kundi pati na rin ng kanilang determinasyon na baguhin ang takbo ng kanilang kapalaran. Sa bawat araw na lumilipas, masaya silang nakikitang nagiging mas magaan ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili silang mapagpakumbaba, laging handang tumulong sa iba. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap at tagumpay, napag-usapan ni na Angel at Mia ang tungkol sa kanilang relasyon at ang susunod na hakbang sa kanilang buhay. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabing ilog malapit sa kanilang lugar, tumigil si Angel at tumingin kay Mia. Ang ilaw ng buwan ay tumama sa mukha ng dalaga at sa sandaling iyon, alam ni Angel na handa na siya. Mia, sambit niya habang hinuhugot ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Matagal na kitang minahal. Simula pa nung mga panahong wala tayong makain hanggang sa unti-unti tayong nakakaahon sa buhay. Lagi kang nariyan, kasama ko sa bawat hakbang. Gusto ko, habang buhay na tayong magkasama. Nanlaki ang mga mata ni Mia nang makita ang singsing na hawak ni Angel. Angel, lumuhod si Angel at ngumiti. Mia, handa ka bang maging partner ko? Hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay? Hindi makapagsalita si Mia, ngunit ang mga luha ng kaligayahan ay nagsalita para sa kanya. Tumango siya at hinawakan ang kamay ni Angel. Oo, Angel. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ang kanilang kasal ay isang simpleng selebrasyon na ginanap sa ilalim ng kanilang paboritong puno, kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang pangarap. Ang kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga taong natulungan nila sa komunidad ay dumalo upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang seremonya ay puno ng kasiyahan, ngunit higit sa lahat, puno ito ng pagmamahal na napatibay ng taon ng pagsubok at tagumpay. Habang sumisikat ang araw, matapos ang kanilang kasal, magkahawak kamay nilang binalikan ang bawat hakbang ng kanilang buhay. Mia, sabi ni Angel habang nakatingin sa malayo. Ito na ang simula ng bagong yugto. Magkasama nating haharapin ang kahit anong hamon. Angel, sagot ni Mia. Ang boses ay puno ng katiyakan. Hindi ako natatakot, basta kasama kita. Sa araw na iyon, naging simbolo ang kanilang kasal ng pag-asa. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng nakakita ng kanilang paglalakbay mula sa kahirapan tungo sa tagumpay. Matapos ang kanilang kasal, naging mas malalim ang dedikasyon ni na Angel at Mia sa pagtulong sa kanilang komunidad. Sa tulong ng kanilang negosyo at ipon, nagpatayo sila ng isang maliit na learning center malapit sa paaralan kung saan nagtuturo si Angel. Ang layunin ng learning center ay bigyan ng libreng pag-aaral at kagamitan ang mga batang walang kakayahang mag-aral. Isang araw, habang nasa loob ng learning center, nakita ni Mia ang isang batang nakaupo sa sulok, hawak ang lumang notebook at tila nahihiyang makihalubilo. Nilapitan niya ito.
Anong pangalan mo? Tanong ni Mia, dahan-dahang umupo sa tabi ng bata. Joey po, sagot ng bata, halos pabulong. Pasensya na po, wala po akong pambayad dito. Ngumiti si Mia at hinawakan ang kamay ng bata. Joey, hindi mo kailangang magbayad. Nandito ang lugar na ito para sa'yo. Gusto ka naming tulungan. Samantala, si Angel ay nagbigay ng libreng klase sa mga bata. Tinuturuan sila ng mga aralin sa eskwela at binibigyan ng pag-asa sa kabila ng kanilang mga hamon sa buhay. Isang batang babae ang lumapit sa kanya matapos ang klase at tahimik na iniabot ang isang maliit na sulat. Para po sa inyo, Teacher Angel, sabi ng bata. Binuksan ni Angel ang sulat at nabasa ang simpleng mensahe. Salamat po sa pagtulong sa amin. Gusto ko pong maging katulad ninyo balang araw. Hindi napigilan ni Angel ang mapangiti. Ngunit sa kalooban niya, alam niyang ito ang dahilan kung bakit nila ginawa ang lahat ng ito, upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa paglipas ng panahon, ang learning center ni na Angel at Mia ay naging simbolo ng pagbabago sa kanilang komunidad. Maraming bata ang natulungan at nakapagtapos ng pag-aaral. Sa bawat kwentong tagumpay, laging sinasabi ng mga tao ang parehong bagay. Sina Angel at Mia ang dahilan kung bakit hindi namin sinukuan ang pangarap namin. Isang gabi, habang nagpapahinga sa veranda ng kanilang bahay, pinag-usapan nila ang nangyari sa araw na iyon. Angel, nakikita mo ba ang pagbabago sa komunidad natin? Tanong ni Mia, nakatingin sa mga bituin. Oo, Mia, sagot ni Angel, hawak ang kamay ng asawa. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nagsimula noong nangarap tayong dalawa at masaya akong magkasama tayong bumuo ng mga pangarap, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Sa gabing iyon, habang yakap ang isa't isa, naramdaman nilang natupad na hindi lang ang kanilang pangarap, kundi pati na rin ang pangarap ng kanilang pamilya at komunidad. Isang hapon, habang naglalakad sina Angel at Mia pauwi mula sa kanilang learning center, napadaan sila sa grocery store na minsan silang pinagbintangan na magnanakaw. Tumigil sila sa tapat nito, nakatingin sa lumang gusali na ngayon ay tila pinabayaan at may malaking karatulang for sale. Tahimik si Mia, ang mga alaala ng araw na iyon ay bumalik sa kanyang isipan, ang takot, ang kahihiyan at ang sakit na kanilang naranasan. Napansin ito ni Angel at hinawakan ang kanyang kamay. Mia, okay ka lang? Tanong ni Angel, ang boses ay puno ng malasakit. Tumango si Mia, ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko makalimutan ang nangyari dito, Angel. Ang lugar na ito, parang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Napatingin si Angel sa karatula ng for sale at tila nag-isip ng malalim. Mia, paano kung bilhin natin ang grocery na to? Napatitig si Mia kay Angel, gulat sa kanyang sinabi. Bibilhin natin. Angel, bakit? Hindi dahil sa gusto nating maghiganti o balikan ang nangyari, sagot ni Angel. Kundi dahil gusto kong gawing lugar ito ng pagbabago. Mula sa lugar na minsan tayong inapi, gagawin natin itong lugar na tutulong sa mga nangangailangan. Napaisip si Mia. Matagal na niyang gustong kalimutan ang pangyayaring iyon. Ngunit ngayon ay parang may dahilan upang harapin ang nakaraan. Kung gagawin natin yan, Angel, gagawin nating mas makabuluhan ang lugar na ito. Pagkalipas ng ilang buwan, nabili nila ang grocery store. Ginamit nila ang natitirang ipon mula sa kanilang negosyo at tulong mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Hindi na ito isang ordinaryong tindahan. Ginawa nila itong isang community store na nagbibigay ng abot kayang bilihin sa mga nangangailangan. Mayroon ding libreng pagkain para sa mga bata tuwing Sabado at libreng school supplies tuwing pasukan. Isang araw, dumaan ang dating security guard ng grocery store. Hindi ito makapaniwala nang makita ang bagong anyo ng lugar. Nang makita siya ni Mia, ngumiti ito at nilapitan siya. Kayo pala, Ma'am Mia, sabi ng guard. Tila nahihiya. Pasensya na sa mga nangyari noon. Wala na yon, sagot ni Mia. Ang boses ay puno ng kabutihan. Ang mahalaga, may natutunan tayo mula sa nangyari.
Ang lugar na ito ay para na ngayon sa lahat ng nangangailangan. Napaluha ang guard, hindi inaasahang ganito ang magiging reaksyon ni Mia. Sa pagkakataong iyon, nakita niya kung gaano kabuti ang puso ng mag-asawa. Ang dating grocery store na minsang naging lugar ng kahihiyan para kina Angel at Mia ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa kanilang komunidad. Ang mga tao, lalo na ang mga mahihirap, ay nagkaroon ng access sa mas murang bilihin at libreng serbisyo. Sa bawat sulok ng tindahan, naramdaman ng lahat ang malasakit at pagmamahal ni na Angel at Mia. Sa bawat araw na nagdaan, hindi na nila tinanaw ang nakaraan bilang isang bagay na dapat takasan, kundi isang bahagi ng kanilang kwento na nagbigay lakas at layunin sa kanilang buhay. Angel! Sabi ni Mia isang gabi habang tinatanaw ang tindahan mula sa kanilang veranda. Ang lugar na ito minsang naging sugat sa buhay natin, pero ngayon, ito ang nagpagaling sa atin. At hindi lang sa atin, Mia, sagot ni Angel. Sa lahat ng nangangarap at nangangailangan. Ito ang naging bagong simula para sa kanila, tulad ng naging bagong simula para sa atin.